Sabi ni Attorney Claire, bakit daw tinanong yung mga tao kung nagugutom sila nung sila ay gutom? Dapat daw tinanong sila kung sila ay busog. Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na itong araw na to at kayo'y gutom, sabihin niyo talaga, gutom kayo. Hindi po ba? So dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang. Gusto niya, tanungin mo ngayon, gutom ka ba? Eh baka daw hindi pa nagtatanghalian. Then balikan mo daw. Tanungin mo ulit. Oh, haba, kahapon, nung isang linggo, sabi mo, gutom ka. Ngayon ba, gutom ka pa rin? Ano na gusto niyang methodology? So, dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila, nagbago ba, nag-improve? So, kung isang beses lang kayo masasurvey, at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo, natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Can you imagine? So, dapat pala, tanghalian nag-survey lahat, sabay-sabay yung libo-libong sinurvey. Para nakakain lahat. O kaya dapat pala, fiestahan, nag-survey. Para sabihin nila, hindi kami nagugutom, busog kami. Busog kami ngayon. Bago gusto pa niya ulitin. Eh, di ba ang survey random? Opo. Alam mo, nung narinig kong may ganon, akala ko parody, akala ko nagbibiro eh. Anyway, oy! Eto na naman ha. And then natatawa ko kanina habang tayo ay naghihintay ng ating oras. Yes. At habang nakikinig-kinig kay bossing Dennis Antenor. Oh, grabe si Sir Dennis. Ano, parang may galit? Ay, pinapanood ko yung explanation ni Attorney Castro, Claire Castro. Opo. Kung bakit daw tumaas ang insidente ng self-rated hunger sa Pilipinas. Kasi napahiya ang administrasyon eh. Oo nga. Sabi nila ay nung survey, di ba? Opo. Ang laki ng tinaas, 17% ng tao na sinasabing sila ay nagugutom. Yes. Mali daw yung survey company. Sabi ni Attorney Claire, mas magaling pa siya sa mga survey firms na lihitimo, no? Social Weather yata ang nag-survey noon. Sabi niya, mali daw ang methodology. Bakit daw tinanong yung mga tao kung nagugutom sila nung sila ay gutom? Dapat daw tinanong sila kung sila ay busog. Alam mo, nung narinig kong may ganon, akala ko parody, akala ko nagbibiro eh. Opo. You cannot make this stuff up, baby! Yeah. Talagang yung ganon pala kakengkoy na mga tao ay totoong may ganon, ano? Parang comedy lang eh. Tunay na buhay. Can you imagine? So dapat pala, tanghalian nag-survey lahat, sabay-sabay yung libo-libong sinurvey. Para nakakain lahat. O kaya dapat pala, fiestahan, nag-survey. Para sabihin nila, hindi kami nagugutom, busog kami. Busog kami ngayon. Bago gusto pa niya ulitin. Eh di ba ang survey random? Opo. Kung sino Chamba-chamba. Halimbawa, merong ganito karami. Yes. In proportion naman, halimbawa, eto ganito karami sa NCR, eto ganito karami sa region, ganung region, di ba? Yes. Eto, gusto niya, tanungin mo ngayon, gutom ka ba? Eh baka daw hindi pa nagtatanghalian. Then balikan mo daw. Tanungin mo ulit. Oh, haba, kahapon, nung isang linggo, sabi mo, gutom ka. Ngayon ba, gutom ka pa rin? Ano na gusto niyang methodology? Galing! Bakit nga ganun? Alam nyo, buti na lang, itong si Auntie Claire ay hindi dadaan sa commission on appointments. Hindi na kailangan nating maglabi na siya ay aprubahan. Kasi undersecretary lang siya. Ang undersecretary hindi dumadaan sa commission on appointments. Secretary lang. General, yung mga ganun, ambassadors, yan, heads ng commission, chairman ng COMELEC, etc. Sa COA, ombudsman, ombudsman pala, JBC yata eh. Kung ako hindi nagkakamali. Bali, choice sila, attorney. Choice sila. Okay. Kaya hindi na tayo kailangang maglabi sa commission on appointments na maaprubahan ang appointment niya. Kasi hindi siya dapat mawala sa gobyerno. Alang-alang sa kapakanan ng mamamayan.
Para makita nila Ay, kung grabe. ano ko. Oh my Alam nyo, God. di tama. Talagang Presidential Communications Officer, spokesman talaga. Opo. Di ba ang spokesman ay parang ikaw ang presidente? Di ba? Tagapagsalita eh. Ng presidente. Oo, ibig sabihin, kung anong gustong sabihin ng presidente, yun ang sasabihin mo. Hindi yung sasabihin niya. Oo. Ah, Hindi, okay. Yun ang theory, di ba? Opo, Parang opo. alter ego. Although Opo. hindi naman siya miyembro ng gabinete, strictly speaking, dahil undersecretary lang eh. Hindi siya secretary. So, strictly speaking, hindi miyembro ng gabinete, ha? Opo. Pero, di ba, pag ako tagapagsalita, ako'y agent mo. Opo. Ibig sabihin, ginagawa ko kung yung anong dapat na ginagawa mo. Ibig sabihin, kung Kengkoy ang spokesman mo, Kengkoy ka rin. Ikaw ang kumakatawan eh, di ba? Ganun ba yun? Kinakatawan niya si Pangulong Marcos. Bongbong Marcos. So, since Kengkoy siya, ibig sabihin, yung kinakatawan niya, Kengkoy din. Uy, wag naman. Hindi, kasi ganun yun eh. Hindi, common sense, di ba? Kawawa naman. Representative ka, di ba? Opo. Ikaw ay parang, pag nagsalita siya, ang nagsalita noon ay Pangulo. So, Kengkoy yung sinasabi niya. Ibig sabihin, Kengkoy yung mga gustong sabihin ng Pangulo. Oh. Ganun yun. Eh di kawawa si Pangulo. Nagiging Kengkoy siya. Eh, di, paano siya kawawa? Kasi kung mali ang sinasabi ng spokesman mo, hindi ka agree, tatanggalin mo, papalitan mo ng iba. Kaya nga, di ba, papalit-palit, di ba? Yun. Nako-communicate ni Atty. Castro kung gaano ka-kengkoy ang administrasyon. Kaya effective siya. Kaya tama ang pagka-appoint sa kanya. Yung sinasabi. Yung iba sinasabi, bakit nyo yan ang in-appoint? Bakit ganito? Tama po. Kasi kinatawan siya. Attorney talaga. Hindi re-represent niya yung gobyerno. Siya yung muka ng gobyerno, di ba? Since Kengkoy siya, kasi Kengkoy ang gobyerno. Hindi pwede yung tagapagsalita, mas mataas pa sa yung pinagsasalitaan, di ba? May kasabihan sa batas. The spring cannot rise higher than the source. Yung spring, yung bukal, di ba? Yung bukal. Opo. Ang bukal kasi, kaya nag-spring yan, di ba? Ito, bundok, ano? Ito, bundok. Di ba? May tubig yan, Opo. pupunta rin sa ilalim. May pressure eh. Yung pressure, di bubulak-bulwak yan dito, di ba? Opo. Bubulwak-bulwak. Hindi pwede yung nandito ka. Opo. Yung natural, pwede lang kung lagyan mo ng water pump, iba na yun. Electrical na yun. Mechanical assistance na yun. Kung ito yung pinanggagalingan ng tubig, yung spring, hindi pwedeng mas mataas pa sa bundok. Ayun. Yung bukal, di ba? Yun ang kasabihang the spring cannot rise higher than the source. Than the source. Ang source ay presidential spokesman, di ba? Opo. Ang source ay presidente. Kung gaano ka kengkoy yung presidente, ganoon din ka kengkoy dapat yung tagapagsalita. Sabagay. Kung Yun ayaw yun. naman ng presidente Oh, yun, you are the magpapalit na face lang of the siya. president. Oo. Ang tagal na, di ba? Opo. Yung sa kabila ng katatawanan lahat ng sinasabi, ay hindi siya tinatanggal. Ibig sabihin yun, approved yung sinasabi niyang kengkoy. Ibig sabihin, na i-express niya, na ihahayag niya ang diwa ng Pangulo. Yun ang sinasabi. Totoo naman eh, na gano'n eh, di ba? Kasi pag presidente mismo ang nagsasalita, di ba? O, i-interview siya. Di ba? O, pareho lang sila. Okay, tamang tugma. Kaya, okay yan. At 2028 sana. Yan ang tagapagsalita. Okay ka, Auntie Claire! Auntie Claire! Auntie Claire! Ay, nakabuhay ko. Naging Kengkoy na talaga. Oo, kengkoy talaga. Wala tayong magagawa dyan.